Anong balita mga pare ko Hindi na nagdalawang isip si Donovan Mitchell sa pag-post sa kanyang Twitter account para ito sa kanyang second anniversary ng pag-trade sa kanya ng Utah Jazz papunta sa Cleveland Cavaliers. Naging patas naman dito ang dalawang kuponan. Subali, si Donovan Mitchell naman ang naging magandang performance dito sa bagong kanyang team. Bakit hindi naman mga pare ko Nagkaroon siya kasi dito ng career high points. Naging maganda rin ang kanyang points percentage. At hindi lang yan, naging maganda rin dito ang kanyang 3-point shooting. Kaya sinabi niya rin dito, mas masaya na siya kung nasaan na siya ngayon. Naging masaya siya dahil dito sa ginawang trade ng Utah Jazz. At nagpapasalamat din siya kay LeBron James dahil siya ang nagiging asset ng kuponan ngayon at nagagawa niyang maging leader dito sa Cleveland Cavaliers. Gamat hindi naman ito ang kanyang dream team, pero nagustuhan naman niya ang management pati na rin ang buong team. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pa umalis dito si LeBron papunta sa Lakers. Sabihin na rin natin na mas maganda kasi sa lugar ng Los Angeles at malaking kuponan ang Lakers. Samantalang naman nakapasok naman dito sa playoffs ang Cleveland Cavaliers. Noong nakaraang season ay na-eliminate naman sila sa first round pa lang. Ganun pa man ay kabilang pa rin naman sila sa East Team contender. Ang Cleveland ay isa sa pang-complete core pa pagdating sa next season. Base yan dito sa kanilang lineup. Masaya dito si Donovan Mitchell dahil hindi nabawasan dito ang core ng Cleveland Cavaliers. Kahit pa malaking package ang binigay nila. Kaya noong Game 5 naging palaisipan din para sa iba na parang nagpapaalam na dito si Donovan Mitchell sa mga kateammate niya sa Cavaliers dahil ang balita umano noon na ang Brooklyn Nets ay willing mag-execute ng trade para dito kay Donovan Mitchell. Ang nasa report kasi noon ay 1 year na lang ang natitirang contract dito kay Donovan Mitchell. Pero sinecure na ito ng Cleveland Cavaliers na na-offeran na siya na nagkakahalaga dito ng $150 million na hanggang sa 2028-2029 na season. Parang siya na rin ang nagiging franchise dito ng Cleveland. Pero kung sakali man hindi pumirma dito si Donovan Mitchell sa Cavaliers dahil ang Miami Heat ay kasama dito sa listahan na nagkakainteresado. Magiging kapalit naman dito si Tyler Hero. Kapag nangyari yun ay para na siyang sumunod sa yapak ni LeBron James. Thereafter ng Cleveland ay sa Miami Heat naman. Dadako naman tayo sa susunod na mapag-uusapan. Ang Golden State Warriors naman ay naghihintay na dito ng malaking trade. Sa ngayon ay wala na dito ang mga pangunahing pangalan nila dito sa offseason. Mukhang nahihirapan na dito makabuo ng championship team ang Golden State Warriors. At ayon dito kay Charles Barkley, NBA analyst, ang pinakamalaking nagawang mali dito ng Warriors ang pag-trade nila dito kay Jordan Poole na maaaring nagdulot dito ng pagbagsak ng prangkisa. Si Jordan Poole ay na-trade dito ng Golden State. Isang taon lang ng pagitan matapos sila dito nagkampiyon. At sinabi pa dito na hindi nila iti-trade si Jordan Poole. Pero ipinalit pa rin naman ito sa matandang Chris Paul. Kitang-kita dito sa mukha ni Jordan Poole na hindi siya naging masaya dito sa ginawa noon ng Warriors dahil malaking bagay ang ginawa niya noon sa Warriors para makuha ang ika-4 na championship. Kapag maalat dito sila Klay Thompson o kaya naman si Stephen Curry sa kanilang mga shooting ay si Jordan Poole ang gumagawa ng scoring para sa Warriors. Nag-average si Jordan Poole sa Warriors ng 15.8 point at 33.6 sa average 3-point shooting. Na ngayon ay pinag-iisipan na ng Golden State Warriors kung ibabalik na nga itong si Jordan Poole dahil hindi yan magiging madali kung saan matatandaan na sinapak ni Draymond Green itong si Jordan Poole dahil hindi rin maganda ang relasyon ng dalawang player na ito. Nang dahil din kay Green ay umalis din itong si Kevin Durant. Kung hindi sana umalis ang mga player na ito ay hindi sana nagkakaproblema ang Warriors ngayon. Kaya sa madaling salita ay sinisisi ngayon dito si Draymond Green. Ano kaya masasabi nyo dito mga pare ko? Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.